Parallel universe? Totoo nga bang natagpuan na ng NASA? Hello guys, it's Joe TV. Sigurado na ba tayo na tanging ang Earth lang ang planeta na kung saan pwedeng mabuhay ang mga tao? Pero paano kung meron pang katulad ang ating mundo at sinasabing meron diyang katulad na nasa ibang panahon at ibang pagkatao? Kaya naman ang mga scientists ay patuloy pa rin sa pag-aaral tungkol sa sinasabing parallel universe. Kaya naman sa video ito ay sabay-sabay nating alamin ang pag-aaral na ito. Ano nga ba ang parallel universe? Kung hindi mo pa alam, may huwag na nating patagalin pa. Kaya umpisa na natin. Nitong mga nakaraan lamang ay bali-balita sa internet na natagpuan na ng NASA ang pattern o sinyalis ng parallel universe. Pero paano ito nangyari at ano ang mga ebidensya ng mga dalubhasa sa pag-aaral na ito? Pero ano nga ba ang parallel universe? Ang parallel universe ay teorya ng mga dalubhasa na nagsasabing mayroong ibang dimensyon na kabaliktaran natin, kung saan ay ang kanan ay kaliwa at ang timog naman ay ang hilaga. Sa teoryang ito ay sinasabing may ibang version na ikaw sa lugar na ito, pero nasa ibang panahon at ibang pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit sobrang kilala ang teoryang ito, dahil hindi lang ito basta haka-haka lang. Kung hindi, meron itong sapat na kalkulasyon na hindi ito imposible. Pero wala pang sapat na ebidensya para patunayan kung saan niya ito matatagpuan. Kaya naman sobrang pinaglaanan ito ng oras ng mga scientists upang mapatunayan sa mundo na hindi tayo nag-iisa. Kaya gaya nga ng pag-aaral ng NASA kamakailan lang sa Antarctica, sila ay nakadiskubre ng sobrang lakas na particles na tinatawag na neutrino. Ano nga ba ang neutrino? Ayon sa pag-aaral, ang neutrino particle ay isang uri ng elemento na walang electric charge at halos wala itong bigat. Isa ito sa pinakamaliit na quantity na nakapaligid sa atin. Tinawag din itong nature ghost dahil gaya ng hangin ay hindi natin ito nakikita at hindi rin natin ito nararamdaman. Sinabing nabuo ito nang mangyari ang Big Bang. Ang Big Bang o ang banggaan ng mga galaxies, at pagkatapos nito ay sinasabing nakabuo ito ng dalawang universe. Una ay ang universe kung nasaan siya ngayon, at ang isa pang dimension na tinatawag na mirror universe. Oo, tama ang iyong narinig. Ang bawat universe ay pinagmumulan daw ng neutrino. Kaya isa raw ito sa susi upang mahanap ang lokasyon ng parallel universe. Ang isa pang pinagmumulan nito ay ang ating araw na kaya mag-produce ng higit sa bilyon-bilyong neutrino at pumapasok sa katawan natin araw man o gabi. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ito delikado sa ating kalusugan. Kaya itong biyahe ng tagus-tagusan sa magkabilang panig ng Earth nang hindi bumabangga sa atom o anumang bagay. Bumabiyahe ito ng kasing bilis ng liwanag nang hindi nahadlangan ng anumang magnetic field. Pero bakit interesado ang mga scientists dito? Dahil nga wala pang ideya ang mga dalubhasa kung saan naroon ang parallel universe, ay binabase nila sa neutrino ang lokasyon nito. Dahil malaki raw ang posibilidad na matuntun nila ang lokasyon ng parallel universe kung susundan nila kung saan nanggagaling o nagpupunta ang malakas na elemental particles na tulad ng neutrino. Nitong taon lang ay muli silang nagsagawa ng pag-aaral sa Antarctica at sinabing na-detect nila ng 3 beses ang malakas na neutrino particles gamit ang ANITA o ang Antarctic Impulsive Transient Antenna. Ang Antarctica ang pinakamagandang lokasyon upang pag-aralan ang mga neutrino dahil ang yelo ay nagsisilbing reflection at mapapakita nito ang tamang dami ng particles na hinahanap ng mga scientists. Ang ANITA naman ay pinapalipad gamit ang hot air balloon at nakatutok naman pa ibaba ang mga kamera nito. Sinabing 3 beses sila nakadetect ng sobrang lakas na neutrino. Ang isa rito ay sapat para sabihing galing ito sa araw at iba pang reflection ng yelo.
Pero sobrang kinagulat ng mga scientists ang pangalawa at ang pangatlo dahil hindi ito nanggaling sa araw. Kinumpirma naman ng mga dalubhasa na hindi machine error lamang ito. Dagdag pa nila na ang malakas na particle na ito ay dumidiretso palabas sa kalawakan. Pero wala pa silang ibang detalye bukod dito. Paalala naman ng NASA na huwag munang maniniwala sa mga kumakalat sa internet na nahanap na nila ang parallel universe. Pero hindi rin nila itinanggi ang kanilang natuklasan na ito marahil ang nagdudugtong sa dalawang universe. Sinabi naman ng mga engineer ng ANITA ay ito na siguro ang tamang oras para magkaroon ng upgrade ang sinasabing equipment upang madagdagan pa ang hawak nilang impormasyon at handa silang gumastos para dito. Ang ideyang parallel universe ay hindi na bago sa atin. Sa katunayan niya, maraming tao ang sinasabing nakatagpo sila ng taong galing sa parallel universe. Gaya na lang ng sikat na kwento sa Tokyo, Japan. Isang lalaki ang dumating sa Haneda Airport na nanggaling daw sa bansang Torrid. Noong una ay parang normal lang ang lahat. Para bang first time ng lalaking ito sa Japan. Pero nang kausapin ng lalaking ito ay marunong pala itong mag-Nihongo o Japanese. Dahil pangatlong beses na raw nitong pumunta sa Japan. Sa una ay akalain mong lihitimo ang mga papeles ng lalaking ito. Dahil marami itong stamp sa iba't ibang bansa na nagpapatunay na hindi lang bansang Japan ang kanyang pinupuntahan. At dahil nakasaad sa kanyang papeles ay nagmula ang lalaking ito sa bansang Torrid, isang lugar na hindi mo makikita sa Google Map. Nang kumprontahin nila ang lalaking ito ay takang-taka siya kung bakit ganito ang sinasabi ng mga opisyal dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang nilalabag na batas at pinipilit niya na hindi illegal ang pagpunta niya rito. Dahil dito ay nagsuspecha ang mga opisyalis at agad naman siyang dinala sa isang kwarto ng opisina upang magsagawa ng opisyal na interrogasyon. Hindi naging magandang pag-uusap ng mga ito dahil mukha namang nagsasabi ng totoo ang lalaki. At ipinipilit niya na galing siya sa bansang Torrid at hawak niya ang lahat ng ebidensya. Nagdala pa ng mapa ang mga officer upang ituro niya kung saan eksakto ito matatagpuan. At itinuro naman niya ang isang lugar na tinatawag na Andorra. At gulat na gulat siya bakit Andorra ang nakasulat sa mapa, hindi ang bansa na sinasabi niyang Torrid. Ikinagulat din naman ng mga opisyalis ang reaksyon ng lalaking ito. Pero hindi pa rin sila naniniwala at dinala siya sa pinakamalapit na hotel upang i-hold ang kanyang biyahe at ipagpatuloy ang investigasyon. Kinulong muna siya sa isang kwarto na may bantay na 2 gwardya habang hawak naman ng otoridad ang kanyang mga papeles at mga gamit. Pero nang balikan nila ang lalaki ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Agad nilang ginalugad ang kwarto pero wala kahit na anong bakas ng pagtakas. Dahil saradong-sarado ito, walang basag na bintana o kahit na anong indikasyon ng pagtakas. Ang tanging paraan lang para makatakas ang lalaking ito ay ang dumaan sa harap kung saan naroon ang mga bantay. Hindi lang siyang nawala kundi pati na rin ang kanyang mga gamit ay bigla rin naglaho. Pero ang mga taong nakasaksi nito ay nakabuo ng kani-kanyang opinion na ang lalaking ito ay nanggaling daw umano sa parallel universe at naligaw lang sa ating dimension. Sinabi pa ng ilan na ang lalaking ito ay isang time traveler at naligaw sa maling panahon. O maaari din namang kwentong bayan lang ito na naikwento at naisalin sa maraming version. Gayunpaman, hindi dapat basta-basta binabaliwala ang kwentong ito dahil sinasabing maraming nakasaksi sa mga nangyari. At isa pa, sa sobrang kasikatan ng istoryang ito ay ginawa nito ng libro na tinawag mismong The Man from Torrid na original na sinulat ni Brian Alaspa na sa katagalan ay ginawa ring pelikula. Nakaparehas din ng title ng ginawang libro
at naipalabas noong 2015. Hindi ito ang unang insidente ng pangyayaring ito. Nauna pa sa kwentong ito ang lalaking nahuli sa Germany na sinasabing galing daw siya sa bansang Laxaria. Nakakapagsalita ito ng kaunting German at sinabi niyang napadpad daw siya doon dahil hinahanap niya ang kanyang kapatid. Pero hindi niya kayang ituro sa mapa kung saang lugar siya nanggaling. Isa ring lalaki sa Paris ang nahuling nagnanakaw ng tinapay. Ngunit ang tanawin nito ay hindi malaman ang kanyang lingwahe. Pero sa patuloy na investigasyon ay sinabi niyang galing daw siya sa bansang Lisbia. Sinabi ng ilan na haka-haka lang ng lalaking ito ang salita niya. Pero nang pag-aralan ng pattern ng kanyang sinasabi ay nakumpirmang hindi ito basta lang nagsasalita ng kung ano-ano lang. Napansin din na kakaiba ang kanyang pananamit na para bang nagmula sa ibang panahon. Ang mga ito ay hindi pa kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya naman marami mga eksperto ang naiintriga sa ideyang ito. So guys, it's Joard TV. Ano sa palagay mo? Totoo ba ang mga nangyaring ito? O pinaglalaroan lamang ang ating isipan ng maraming taong nakasaksi nito? Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pang maigi ang pagkakaroon ng parallel universe. Sa ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ito. Pero maraming scientists ang naniniwalang darating ang araw na mahanap nila ito. Comment down below na lang kung ano masasabi mo sa video ito. And once again, this is Joard TV. Salamat at kita-kits na lang hanggang sa susunod pang mga videos. Boom! Patuloy tayong kumalap ng kaalaman hanggang sa susunod pang mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung saan kapupulutan mo ng kaalaman. Lights off. Goodbye.